Kaya kung minsan, pag nag-sermon ako tungkol sa ganito, sasabihin, buti pa hindi ako bininyagan. Sabi ko, bakit naman? Ang dami pala Father gagawin. Wala tayong magagawa. Pinabinyagan na tayo bata pa. Natandaan nyo, by virtue of baptism, meron tayong tinatanggap na misyon. At isa dito ay ang maging ilaw ng sanlibutan. Ano ba ang pagiging ilaw ng sanlibutan? Pagpapatuloy ko yung pagbabasa tungkol sa sinasabi tungkol sa ilaw sa sanlibutan. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So kung inyong mapapansin, ang mga kandila, hindi naman ito nilalagay dito sa ilalim. Diba? Hindi nilalagay sa kung saan. Nilalagay sa isang patungan para makapagbigay ng liwanag sa lahat. Katulad ng Paschal candle. Familiar kayo sa Paschal candle. Mas mataas pa yung sa akin. Pag nilalagay sa patungan. Kasi sino yung nire-represent ng Paschal candle? Si Kristo, the light of the world. Kung si Kristo, yung Paschal candle, mga kandilang ito ay nagbibigay liwanag, tayo ay sinasabihan maging ganyan din. Kaya kung tayo ay liwanag ng mundo, huwag natin ipagkait ang liwanag na nasa atin. Bakit sinasabi ng nasa atin? Nung tayo binyagan, tinanggap natin ang liwanag na ito. At kailangan natin ibahagi ito. Mayroong isang Latin saying na nagsasabi, bonum est decusivum sui. Ang ibig ko sabihin niyan sa Ingles, goodness naturally spills over. Sa Tagalog, hindi ko alam. Ibig sabihin, ang kabutihan ay kusang umaapaw. No? Kusang kumakalat. Hindi natin mapipigilan yan. Kaya kung meron tayong ilaw na tinataglay, pag sumikapan natin, ito ay kumalat sapagkat ito ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Dahil kung hindi, ano ang ginagawa sa ilaw na hindi nagbibigay ng liwanag? Useless. Naalala ko ulit doon sa amin. Ang dilim-dilim doon sa may breakwater. Alam niyo yung breakwater? Yung sa tabi ng dagat. Maganda yung breakwater namin doon pagka nakarating sa amin. Ang reklamo ng mga tao, lalo na pag nagsisimbang gabi, pati ako naging paris ako doon sa amin. Nagreklamo ako sa munisipyo, sa gobyerno. Bakit naman yung tabing dagat natin ang dilim-dilim? Hayaan mo, Father, sa susunod na simbang gabi, papalagyan na namin ng ilaw. Kontra kami kasi yung simbang gabi naging sintang gabi. Ang ibig sabihin. Sa halip na pumunta sa simbahan yung mga mag-jowa, doon sa tabing dagat, nagsisintang gabi. Kaya gano'n ang request ko sa munisipyo. Pagkatapos, before magsimbang gabi, gumawa naman ng paraan ang munisipyo. Pinalagyan ng ilaw, yung habang parang boulevard sa amin. Pagkatapos noon, nagreklamo uli ako. Sabi nila, ano na ang Father ng reklamo mo? Kasi nagpalagay naman kayo ng ilaw, tinakpan naman yung makapal yung ilaw. Kaya pag titignan mo yung mga tao na sa tabing dagat, kala mo mga sumbi. Di pabor pa rin sa mga nagsisintang gabi. So, sayang ang ilaw kung hindi nagbibigay ng liwanag. Okay? Dumago tayo sa pangalawa. Ano ang sinasabi ngayon ni Jesus? Pangalawa, kayo'y asin sa sanlibutan. So again, hindi tayo sinasabihan na bukas maging asin tayo sa isang araw kung may pangangailangan. Ang sabi sa atin, simula nung tayo binyagan, tayo'y asin ng sanlibutan. Baka magtanong kayo, paano pa rin nangyari yun? Kasi noong unang mga panahon, sa panahon ni Jesus, ang asin, parang mga kristal. Hindi pa kasing pino ng asin ngayon. Ngayon, meron ng iodized salt. Noon, wala pa. Malalaki pa yan na nakalagay sa isang van. Pag gagamitin mo, i-dip mo dun sa niluluto mo. Pagka ubos na nun,
parang may mga natitira, tatapon mo na yan. So yung mga natira, hindi na yung magbibigay ng alat. Kaya anong gagawin? Tapon na. No? So ganoon ang asin noon. Pero ang sinasabi ng pagiging asin natin ay ang pagbibigay ng lasa. Hindi ko lang alam, hindi ako marunong magluto. Siguro kahit anong gawin mo, lagyan ng maraming, ano na yung bago ngayon? Yung Spices. yung parang masarap. Magic sarap. Yan. Magic sarap. Hindi ko alam kung instead of asin ay magic sarap na lang ilagay mo kung masarap ang lasa. Sa palagay ko, iba pa rin ang naibibigay ng may asin. Kahit kaunting asin, dagdagan mo ng magic sarap, lalong masarap. Pero hindi pwedeng alisin ang asin. Sa pag-iba ang ibibigay ng asin. Ito naman ang panawagan sa atin na pangalawa ni Jesus. Magbigay tayo ng lasa sa mundong ito. At paano tayo magbibigay ng lasa? Ang daming pwede natin magawa. Ipangalan natin ang pag-ibig ng Diyos na ating natanggap sa Kanya. Ipangalan natin ang kaligtasan ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag natin sarilinin. Balik tayo doon sa Latin saying na ang kabutihan ay kusang umaapaw. Okay? So huwag natin pagkait ang kabutihan ito na natanggap natin mula sa Panginoon. Sapagkat pag hindi natin ginawa,